Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan at mga kwentong bayan mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Layunin nitong magbigay ng aliw, kilabot, at pagninilay sa mga misteryong bumabalot sa ating mga paniniwala. Ang anumang pagkakatulad ng mga pangalan o pangyayari sa tunay na buhay ay hindi sinasadya. Tahimik ang lansangan tuwing sumasapit ang alas 12 ng gabi sa bayan ng San Roque. Tanging mga ilaw ng poste at alingawngaw ng kuliglig ang maririnig sa paligid. Sa terminal ng pampasaherong van, naghahanda si Mang Lando, 42 taong gulang, driver ng biyahe patungong kabundukan ng Sta. Filomena. Ilang taon na niyang ginagawa ito, kaya't kabisado na niya pati bawat lubak at kurba ng daan. Habang nag-aayos siya ng upuan, napansin niyang kakaunti ang pasahero ngayong gabi. 3 lang ang sumakay, isang matandang babae, isang lalaking may dalang bayong, at isang estudyanteng pauwi sa probinsya. Alas 2:30 nang biglang may sumulpot na isang babae mula sa dilim. Maganda ito, mahaba ang buhok, maputi, at tila may liwanag sa mukha. Nakasuot siya ng simpleng bestida na kulay puti, at may bitbit na maliit na bag. Tahimik itong lumapit at marahang nagsabing, "Pwede po bang makisakay hanggang sa may tulay ng balit?" Napatango si Mang Lando. May kung anong lamig na dumampi sa kanyang batok nang mapatingin sa mga mata ng babae, tila may lalim at lungkot. Habang umaandar ang van, naramdaman niya ang biglang paglamig ng hangin kahit sarado ang bintana. Napansin din niyang walang anino ang babae sa sahig kahit tinatamaan ito ng ilaw mula sa poste. Tahimik ang biyahe. Ngunit sa tuwing titingin siya sa rearview mirror, nakikita niyang nakangiti ang babae sa kanya. Hindi naman siya kumikibo, ngunit sa bawat kilometro, parang mas lumalalim ang ngiti nito. Nang marating nila ang tulay ng balite, bigla na lang nagsalita ang babae. "Dito na lang po ako bababa." Nang huminto si Mang Lando, paglingon niya sa likod para sabihin, "Ingat po," ay wala na ito sa upuan. Bukas ang pinto ng van pero walang bakas ng paa sa labas. Tahimik niyang sinara ang pinto, nanginginig ang kamay at sabay dasal ng "Ki Ama namin." Habang umaandar pabalik, naramdaman niyang may malamig na hininga sa kanyang batok, at sa rearview mirror, may isang ngiti pa ring nakasabit sa dilim sa likod ng van. Kinabukasan, hindi pa rin mapanatag si Mang Lando. Kahit gaano niya subukang kalimutan ang magandang babaeng iyon na sumakay kagabi, patuloy siyang binabagabag ng malamig na pakiramdam na parang may nakamasid sa kanya. Sa terminal, tinanong siya ng kasamang driver, si Toto, kung bakit tila wala siya sa sarili. Sagot ni Mang Lando, "May pasahero akong kakaiba kagabi, bro, parang multo." Natawa lang si Toto, ngunit makikita sa mukha nito ang bahagyang kaba. "Baka siya yung sinasabi nilang sumasakay kapag hating gabi sa ruta mo." May mga nagsabi ng nakakita rin. Napakunot ang noo ni Lando. "Anong ibig mong sabihin?" "Yung babae raw na nakaputi. Sumasakay pero hindi nakikita ng ibang pasahero." Nang sumapit muli ang gabi, nagpasya si Lando na bumiyahe ulit. Wala na siyang magagawa, kailangan niyang kumita. Habang umaandar sa madilim na kalsada, tumigil siya saglit sa parehong lugar kung saan sumakay kagabi ang babae, sa tabi ng lumang puno ng balete. Tahimik ang paligid, ngunit bigla na lang niyang narinig ang tunog ng mga yabag. Paglingon niya, naroon na ulit ang babaeng nakaputi, nakatayo sa gilid ng daan, nakangiti, at walang sinasabi. Nang sumakay ito, humaplos ang malamig na hangin sa loob ng van. Tumabi ito sa likuran, sa parehong pwesto kagabi. Habang patuloy sa pagmamaneho, napansin ni Lando na parang walang ibang nakakakita sa babae, ang mga pasahero ay abala lang sa cellphone o tulog. Ngunit nang silipin niya sa rearview mirror, nakita niyang nakatingin ang babae diretsyo sa kanya, hindi kumikindat, hindi kumikilos, parang estatwa. Napapadalas ang pagbuga ng hininga ni Lando, ramdam niyang nanlalamig ang kanyang katawan. Sa isang iglap, narinig niya ang boses ng babae, mahina, ngunit malinaw. "Hindi mo ba ako naalala, Lando?" Halos mabitawan niya ang manibela. Ano pong sabi niyo?" Ngunit wala nang sumagot. Paglingon niya sa salamin, wala na ang babae. Napahinto siya sa gitna ng kalsada. Nanginginig, sinindihan niya ang ilaw sa loob ng van. Walang tao sa likod. Ngunit nang ibalik niya sa rearview mirror ang tingin, doon niya nakita, ang babae, nakaupo pa rin, nakangiti, ngunit ngayon ay nakatingin sa kanya mula sa mismong salamin. Sumigaw si Lando, sabay sabing, "Diyos ko po." Habang umaandar ng mabilis, tumakbo ang van sa dilim, at sa bawat kurbang dinaraanan, parang may kasabay siyang boses na bumubulong sa hangin,
hanggang sa tulay ulit, Lando, kinabukasan, maaga pa lang ay nasa terminal na si Mang Lando. Ngunit halatang walang tulog. Maputla ang mukha, nanginginig ang mga kamay at parang wala sa sarili. Habang nagkakape, nilapitan siya ni Toto, ang kanyang kaibigang kapwa driver. Pare, ayos ka lang ba? Parang nakakita ka ng multo, pabirong tanong ni Toto. Hindi na nakangiti si Lando. Hindi multo lang, per. Sumasakay talaga siya tuwing hating gabi. At parang ako lang ang nakakakita. Tahimik sandali ang paligid. Biglang nagsalita ang isang matandang dispatcher, si Mang Pilo. Lando, wag mong gawing biro yan. Matagal ng kwento yung babae sa puting bestida. Noong dekada 90 pa raw nagsimula yan. May babaeng estudyante noon, sinundo ng nobyo sa tulay ng Balite, pero aksidenteng nahulog ang sasakyan sa bangin. Hindi na natagpuan ang bangkay niya hanggang ngayon. Pero aswang daw yan, hindi multo, singit ng isa pang driver. May mga nagsasabing kapag tumigil ka sa tulay, maririnig mong may humahagikik sa dilim. Yun daw ang babaeng nag-aanyong tao para makasakay. Kapag sinundo ka niya ng 3 beses, hindi ka na nakababalik. Nanlumo si Lando. 2 beses na siyang sinundo. Pinilit niyang ngumiti. Iba ka naman guni-guni lang. Pagod lang siguro ako. Ngunit alam niyang hindi totoo yon. Ramdam pa rin niya ang lamig sa loob ng van, at sa tuwing isasara niya ang salamin, may naiiwang marka ng palad, malamig, basa, at mahaba ang kuko. Kinagabihan, nagdasal siya bago bumiyahe. Nagdala siya ng asin at bawang, mga payo ni Mang Pilo. Ngunit habang binabaybay ang madilim na daan, napansin niyang tila mas mabigat ang hangin, parang may nakasabay. Sa likod ng van, kahit walang pasahero, may narinig siyang mahinang kaluskos. Sa rear-view mirror, nakita niya ang isang aninong nakaupo, mahaba ang buhok, nakatungo, at dahan-dahang umaangat ang ulo. Lando, bulong nito. Hindi mo ako matatakasan. Napalunok siya, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang manibela. Diyos ko po tulungan niyo ako, ngunit sa kabila ng kanyang dasal, naramdaman niyang bumigat ang buong van, parang may dagdag na sakay. At nang tumingin siyang muli sa salamin, may mga mata nang nakatitig sa kanya, marami, tila mga mata ng hayop, nakapaligid sa babaeng nakaputi. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi lang siya isang kaluluwang ligaw. Ang babae ay isang nilalang na may layunin. At si Lando ang kanyang susunod na biktima. Matapos ang ilang gabing walang tulog, napagpasyahan ni Mang Lando na huwag munang bumiyahe. Ngunit nang hindi siya makabayad ng renta at baon ng mga anak ay naubos, napilitan siyang muling magmaneho. Isang gabi na lang, sabi niya sa sarili. Bukas, ibang ruta na ako. Bandang 11:00 ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Halos walang pasahero, kaya minabuti niyang bumalik na lang. Ngunit bago siya makabalik sa terminal, may isang figura na naman siyang nakita sa gilid ng kalsada, basa sa ulan, nakaputing bestida, nakayuko. Hindi na siya nagulat. Alam niyang siya yon. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata at bumulong ng dasal, ngunit sa pagbukas niya, naroon na ito sa loob ng van, nakaupo sa likuran, kahit hindi niya pinasakay. Hindi mo ako kayang iwasan, Lando, malamig na tinig ng babae. Napaatras siya, halos mabitiwan ang manibela. Ang lamig ng hangin ay tila nagyelo sa kanyang balat. Nakita niya sa rear-view mirror ang babae, basang-basa, ngunit walang patak ng tubig sa sahig. Ang mga mata nito ay pula, ang balat maputla na parang kandila. Biglang kumidlat, at sa saglit na liwanag, nakita niyang may mahahabang kuko at itim na dila ang babae. Tumawa ito, tunog basag at matinis, na parang halakhak ng 2 boses na nagsasabay. Sinubukan mo akong takasan pero ikaw ang pinili ko. Nataranta si Lando, binilisan ang takbo ng van, halos sumadsad sa daan. Nanginginig siya habang nagsisigaw, maawa ka. Ano nang kailangan mo sakin? Ngunit ang sagot ng babae ay isang bulong na parang humahaplos sa tenga. Mainit ang dugo mo, Lando, mula sa salamin, nakita niyang bumuka ang bibig nito ng sobrang laki, parang ahas na handang lumunok. Mula sa loob, may kumikislap na tila dila ng apoy. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib, halos mawalan siya ng malay habang umiiyak, nanginginig, at paulit-ulit na nagdarasal. Bigla na lamang huminto ang ulan. Tahimik. Sa gilid ng kalsada, bumaba ang babae. Bago tuluyang lumakad palayo, lumingon ito kay Lando at mumiti. Hanggang sa muli nating biyahe, pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nakita si Mang Lando sa terminal.
Ang kanyang van ay natagpuan kinabukasan sa may tulay ng balit, bukas ang pinto, umiilaw ang headlight, at sa upuan ng driver, may mga bakas ng dugo at isang rosaryong basag ang krus. Madaling araw. Malakas pa rin ang ulan nang matagpuan ng mga tanod ang van ni Mang Lando na nakaparada sa may tulay ng balite. Bukas ang pinto, umaandar pa ang makina, at kumikislap ang ilaw sa loob. Sa unang tingin, parang iniwan lang ng driver sandali. Pero nang silipin nila ang loob, bigla silang napatigil. May mga patak ng dugo sa sahig, mula sa upuan ng driver papunta sa likuran. May naiwan ding rosaryong napigtal, at sa may salamin ng van, may nakasulat gamit ang tila dugo, "Lag susunod, ikaw naman." Kinilabutan ang mga tanod. Tinawag nila ang pulis at ang mga tauhan ng barangay. Ngunit kahit anong halughog nila sa paligid ng tulay, walang bakas ni Mang Lando, ni sapatos, ni panyo, ni anino. Ang tanging nahanap ay ang kanyang sombrero, nakalutang sa tubig ng ilog, at may isang buhok na mahaba at itim na nakapulupot dito. Kinabukasan, umalingaw sa buong terminal ang balita. Tahimik ang lahat. Si Toto, ang pinakamatalik niyang kaibigan, ay halos hindi makapaniwala. Hindi to pwedeng mawala lang ng ganun, sabi niya. Kilala ko si Lando, hindi siya umaalis nang walang paalam. Ngunit si Mang Pilo, ang matandang dispatcher, ay tila may alam. Sabi ko na nga ba, wag na siyang bumalik sa gabi. Yung babae sa puti, kapag 3 beses kanyang sinundo, hindi ka na makakabalik. Habang pinagtatalunan nila ang mga pangyayari, may dumating na isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Ang pangalan niya ay Aling Rosario, at ayon sa kanya, matagal na niyang naririnig ang tungkol sa babaeng iyon. Hindi lang siya multo, wika ni Aling Rosario. Isa siyang nilalang na ginising ng kasamaan. Aswang siyang nalunod sa ilog na yan, at mula noon, tuwing may lalaking dumaraan sa tulay ng balite, sinusundo niya ito upang humigop ng dugo at kaluluwa. Nang marinig iyon, napatingin si Toto sa tulay na tinutukoy. Kung totoo yan, sabi niya, hindi ako papayag na hindi ko makita si Lando. Ako mismo ang maghahanap sa kanya. Ngunit bago pa siya makaalis, sinabihan siya ni Aling Rosario, kung gusto mong mabuhay, huwag kang magmaneho ng van sa hating gabi. Sa oras na yon, naghahanap siya ng kapalit. Ngunit matigas ang ulo ni Toto. Kinuha niya ang susi ng van ni Lando at nagpa siya, sa gabing iyon, siya mismo ang magbibiyahe sa ruta ng kaibigan. At sa pagsikat ng buwan, nagsimula ang isa na namang biyahe ng impyerno. Gabi ng Sabado. Madilim ang langit, tanging liwanag ng buwan at kislap ng mga alitaptap ang nagbibigay ilaw sa daan. Si Toto, suot ang jacket ni Mang Lando, ay tahimik na nagmamaneho ng van na minsang minaneho ng kanyang kaibigan. Ramdam niya ang bigat ng hangin, parang may bantay na nakatingin mula sa bawat puno. Habang tinatahak ang mahabang daan patungong balite, biglang lumamig ang loob ng van. Mistulang may humaplos sa batok ni Toto. Nagdasal siya ng marahan, ngunit hindi nawala ang kaba. Kung nandyan ka man, ipakita mo sa akin, bulong niya. Gusto ko lang malaman kung ano ang kinuha mo kay Lando. Eksaktong 12:00, sa parehong lugar kung saan unang sumakay ang babae kay Lando, may lumitaw na figura, isang babaeng nakaputi, nakatayo sa gitna ng kalsada, basa sa hamog, nakatingin diretsyo sa kanya. Diyos ko, usal ni Toto, sabay preno ng marahas. Bumukas ang pinto ng van ng kusa. Ngumiti ang babae. Pwede po bang makisakay hanggang sa tulay ng balit? Parehong-pareho. Ang tinig. Ang ngiti. Ang mga mata. Pinilit ni Toto ang sarili na maging matatag. Sumakay ka kung gusto mo, anya, nanginginig ngunit determinadong tapusin ang misteryo. Tahimik ang biyahe. Sa bawat metro ng daan, mas lumalakas ang tunog ng hangin at halakhak ng kuliglig. Ngunit naririnig din ni Toto ang mahina, kakaibang paghinga mula sa likod. Nang lingunin niya sa rearview mirror, nakita niyang nakatingin sa kanya ang babae, ngunit ngayon, may mga itim na mata, walang puti, at ang ngiti nito ay unti-unting nagiging malawak, hanggang umabot sa tainga. Biglang nagbago ang amoy ng loob ng van, amoy na bubulok na karne. Tumaas ang balahibo ni Toto, ngunit hindi siya tumigil. Ano ka ba talaga? Sigaw niya. Ngunit mumiti lamang ang babae, at mula sa anino sa likod, lumitaw ang 2 pakpak, itim, mahaba, at parang balat ng paniki. Si Lando nasaan siya? Tanong ni Toto, nanginginig. Lumapit ang babae, at sa mahinang tinig ay bumulong, kasama ko na siya. Gusto mo bang sumama rin? Sa isang iglap, lumipad ang babae sa loob ng van, sumugod sa kanya.
Nabitawan ni Toto ang manibela, at ang van ay tumilapon sa gilid ng kalsada, tumama sa puno at huminto. Ngunit nang dumating ang mga tao kinabukasan, walang katawan si Toto sa loob. Ang tanging naiwan ay jacket ni Lando, at sa upuan, isang piraso ng kuko, mahaba at parang panghayop. Mula noon, sinasabing bumabalik tuwing gabi ang babae, naghahanap ng bagong sakay, at sa bawat driver na naglalakas loob dumaan sa tulay ng balite, naririnig ang parehong tinig, hanggang sa tulay lang po ako'y. Pagkalipas ng ilang araw mula nang mawala si Toto, muling dinalaw ng takot ang buong bayan ng San Roque. Wala nang driver na gustong bumiyahe papuntang kabundukan, lalo na tuwing gabi. Ang mga tao'y nagdarasal bago dumaan sa tulay ng balite, at ang mga alingaungaw ng sigaw at iyak tuwing hating gabi ay muling bumalik. Dahil sa takot ng mga tao, ipinatawag ng barangay kapitan si Aling Rosario, ang matandang albularyo na minsan nang nagbabala tungkol sa nilalang. Dumating ito dala ang makalumang bag na puno ng mga dahon, langis, at anting-anting. Kasama niya ang ilang matatandang residente na nakasaksi na rin ng kakaibang mga pangyayari. Panahon na para tapusin ito, wika ni Aling Rosario habang nakatingin sa tulay. Hindi basta multo ang babae. Siya ay isang aswang, isang nilalang na dating tao, nilamon ng galit at sumpa. Ayon sa kanyang kwento, noong dekada 90, may isang dalagang nagngangalang Isabel, anak ng isang mangkukulam. Na-in-love siya sa isang driver na ang pangalan ay Lando rin, ngunit ibang Lando, isang matipuno at mabait na binata noon. Ngunit niloko siya ng lalaki, iniwan sa gitna ng ulan, buntis at sugatan. Dahil sa labis na puot, sinumpa ni Isabel ang kanyang sarili sa ilalim ng tulay ng balite, nagpakamatay sa pag-aakalang matatapos na ang sakit. Ngunit hindi siya namatay, nagbago ang kanyang katawan. Lumamig ang dugo, nagdilim ang mga mata, at sa unang pagsikat ng buwan, siya ay nagbalik bilang aswang na naghihiganti sa lahat ng driver na dadaan sa tulay na yon. Sa bawat kaluluwang kanyang kinukuha, unti-unti siyang nagiging mas maganda sa paningin ng mga biktima, parang parusa sa kasinungalingan at kasakiman ng tao. Habang nagkukwento si Aling Rosario, naramdaman ng mga tao ang malamig na hangin. Sa malayo, may sumipol na hangin na parang tinig ng babae. Naririnig niyo? Tanong ng isa. Parang tinatawag tayo, tumingin si Aling Rosario sa tulay, itinuro ang gitna. Naroon siya. Hindi siya lumalayas dahil ang tulay na yan ang libingan niya. Hanggat may dumadaan sa gabing oras, may kaluluwang kukunin siya. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Aling Rosario at ilang matapang na lalaki na tapusin na ang sumpa. Magdadala sila ng asin, langis at dasal ng Santo Benito. Ngunit binalaan niya ang lahat, kapag tumingin kayo sa kanyang mga mata, huwag kayong matakot. Kapag sumigaw siya, huwag kayong tatakbo. Dahil sa oras na talikuran niyo siya, kasama na kayo sa kanyang mundo. At sa pagpatak ng alas 12, nagsimula ang huling paghaharap. Alas 12 ng gabi. Ang tulay ng balite ay nilamon ng makapal na hamog. Wala kang maririnig kundi ang mahinang ugong ng hangin at pagaspas ng mga dahon sa paligid. Nasa gitna sina Aling Rosario, Mang Cardo, at tatlong matapang na lalaki, lahat ay may dalang bote ng langis at supot ng asin. Tahimik silang naglakad, dala ng kaba at panalangin. Sa bawat hakbang nila, tila mas lumalakas ang pintig ng lupa sa ilalim. Hanggang sa biglang sumindi ang lampara ni Mang Cardo at doon nila nakita. Sa gitna ng tulay, nakatayo ang isang babaeng nakaputi, mahaba ang buhok, nakalugay at nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa dilim, ngunit walang buhay. Dahan-dahan siyang lumapit, at sa bawat hakbang niya, nag-iba ang kanyang anyo mula sa isang magandang dalaga, hanggang sa isang nilalang na may mahahabang kuko, maputlang balat, at ngising nagpapakita ng matutulis na ngipin. Bakit kayo bumalik? Garalgal niyang tanong. Hindi pa ba kayo natatakot? Umusad si Aling Rosario, bitbit ang krus na gawa sa sanga ng balite. Isabel, sigaw niya. Hindi mo kailangang maghiganti. Matagal ka ng patay. Hindi mo kailangang manatili rito. Ngunit sumigaw ang babae, malakas at puno ng puot. Ang hangin ay tila nagalit, halos itapon sila sa gilid ng tulay. Isa sa mga lalaki ang tumakbo, ngunit bago pa siya makalayo, biglang lumitaw sa harap niya ang nilalang at hinila siya sa dilim. Isang iglap lang, wala na siya. Walang tatakbo, sigaw ni Aling Rosario habang itinatapon ang asin sa hangin. Asin, liwanag, at panalangin ang magpapalaya sa kanya. Sabay-sabay nilang inialay ang mga dasal, at ang langis na kanilang dala ay sinindihan.
Umangat ang liwanag sa gitna ng tulay, nagdulot ng nakakasilaw na liwanag na tumagos sa anyo ng aswang. Muling sumigaw si Isabel, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na galit, kundi iyak ng isang kaluluwang pagod na sa paghihiganti. Patawarin niyo ako, bulong niya, bago siya tuluyang naglaho sa apoy ng langis at asin. Pagsapit ng umaga, tahimik na muli ang tulay. Wala na ang aswang. Ngunit sa hangin, may narinig silang mahina, isang tinig ng babae, mahinahon, mapayapa. Salamat, mula noon, muling bumalik sa normal ang bayan ng San Roque. Wala nang nawawalang driver, at ang tulay ng Balite ay tinawag ng mga tao bilang tulay ng kalayaan. Ngunit tuwing undas, may ilan pa ring nagsasabing may babaeng nakatayo roon sa gabi, nakaputi, nakangiti, at tila nagbabantay. Hindi na siya nananakit. Sa halip, pinoprotektahan na raw niya ang mga dumaraan. Ang dating nilalang ng dilim ngayon ay kaluluwang gabay ng liwanag.